Ayan na ang aming puto. So, ayan guys, ang mga kamoting kahoy kasi gagawa kami ngayon ng puto. Puto na kamoting kahoy. So, ayan na, malinis na yung aming kamoting kahoy. Nabalatan na siya. Ayan, nahugasan na rin. Ready na sa banggod. So, this time, ayan na. Banggod-banggod time na ako. So, na-enjoy ko tong babanggod, pagkakayod ng kamuting kahoy. Din yung nanay ko, ayan, puro chika sa tabi ko. So, namimiss ko kasing ganito dahil yung maliliit pa kami. Ito naman talaga yung buhay namin, no? Then, medyo matagal bago ko na ulit ito since tumagal ako sa Maynila. So, this time, enjoy gawin tong mga sa Bisaya panaandan namo nga mga trabaho sa una ba. So, enjoy jud kaayo ang mag-inani, magkudkod kasi sa Maynila kung gusto mong magpakayod ng kamuting kahoy meron. So dito meron din naman pero mas enjoy ang ganitong paraan na pagkayod or pagkudkod. So, tinutulungan naman ako dyan guys, pero mas gusto ko na ako hands-on para kung sakali kuko ko lang mahalo. Joke. Eh, Diyos ko. Ayan, so ingat naman ako na huwag madali yung aking kamay, no? Kasi kami at kami rin naman ang kakain nito. So, ayan, ang dami-dami ko nang na banggod, ang dami ko nang nakayod. Ayan, oh. So, ang dami kasi niyan, parang 10 kilos yata yung kinayod namin, gibanggod namo. So, ayan, pinong-pinong, ganda ng pagkakayod, oh. Ayan, so, ready na yan para pigaan. So, ayan guys, nagpipiga na rin kami at ito na yung napipigaan kasi kailangan talaga siya pigaan. Yung tuyong-tuyo siya na maging buhaghag yan. So, ayan, nagpipiga yung pamangkin ko kasi kailangan malakas yung magpiga. So, dati pa nga yung pagpipiga niyan ay gawin naming parang siso, ganon. Ayan, pero dito mano-mano lang, yung pigang-piga lang talaga. So ayan, kailangan siyang paghiwa-hiwalayin, buhaghagin talaga. Dapat yung maghiwa-hiwalay siya, na maghiwa-hiwalay, hindi siya magdikit-dikit. So ayan, kailangan talaga na hands-on. Ayan, so ako po yung gumagawa niyan kasi gusto kong gawin talaga yung magan kasi dati hindi talaga ako natuto niyan. So ayun na yung pagkapiga, yung ano talaga siya, yung pigang-piga, matuyo na siya. Kailangan malakas yung magpiga para tuyo talaga yung pagkapiga para perfect yung puto na gagawin. So ayan, patuloy lang siya sa pagbubuhaghag. Ayan, then this time, ayan na, lagyan na namin ng sugar. So hinalo lang namin yung sugar, yung sapat lang kasi di rin masarap sa puto yung sobrang tamis. So hindi kami masyado sa asukal, kaya yun, medyo alalay lang ang paglagay sa asukal. Yung tamang-tamang tamis lang para hindi tayo magkasakit ng diabetes. Joke. So, ayan, halo-haluin lang natin hanggang mahalo siya. Paghaluin, kamayin ng kamayin. Ayan, 'di ba? Ang galing-galing ko na nga eh. First time kong nagawa to kasi dati nanay ko lang ang gumagawa nung maliliit pa kami, kaya hindi nga ako natuto eh. Pero ngayon, nagtatry na ako na matuto pero hindi pa masyado. Katulong ang aking hipag na this time, ang paglulutuan namin ay
bagol, yung bao na ilalagay sa takuri. So, ayan yung takuri namin ng puti-puti. Joke lang. So, yan po talaga. Alam ko naman relate kayong lahat na mga taga-bundok, mga taga-probinsya. No? So, gano'n naman talaga yung ano natin. No? Kay kahoy ang ginagamit namin dito sa pagluluto. Kasi yung nanay ko ayaw talaga niya ng gasol kasi sabi niya iba daw talaga ang lasa ng gasol. Ayaw niya, mas gusto talaga niya kahoy. Kaya ayan, sa kahoy kami nagluluto kaya ganyan yung kulay ng aming lutuan. So ayan, kailangan naming i-sealed yung bagol sa takuri para walang lalabas na init. So ayan yung gasol namin no. So pero sa kahoy kami nagluluto kasi ganyan ang ano para buong-buo yung init, lahat na init sisingaw diyan sa bao. So instead of steamer guys, yan ang pinaka-steamer namin. So ayan na. Start na ng aming pagluluto. So ayan yung bao, ilalagay mo lang diyan yung kamuting kahoy na nakabuhaghag na. So ayan, lagay ka lang ng tama. Wag mo lang siyang isiksik para makasingaw din yung init. Din takpan lang ng dahon. Then konting takip-takip. Sobrang dali lang yan maluto. 10 to 15 minutes ay luto na siya. So ayan na guys. Ang lakas ng apoy no. Kayang-kaya ng hipag ko. Ayan, ang sarap niya, no? Yan, pangalawa na pala yan. Oh, wow, ang sarap. Ang sarap-sarap. So, ayan, nakita nyo, guys. Ang lalaki. Perfect. Nakakatakam na, no? So, continuous pa rin kami sa pagluluto kasi marami yan, guys. Medyo marami-rami talaga kasi merienda rin yan ng aming mga trabahador. Then, syempre, merienda namin, pangkapi namin. Ayan, marami-rami rin kaming kumakain dito. Mga kapitbahay, ayan, mga bata. So, same process lang talaga siya. Ganun at ganun lang. Paulit-ulit, maglalagay sa bao. Lintak pa ng dahon ng saging. Ayan, para hindi siya sumingaw. Ayan. So, yun at yun lang. Then, after 10 to 15 minutes, tatanggalin mo siya. Ayan, lutong-luto. Ang ganda ng pagkaluto niya, guys. Puto sa bagol. Ay, kalami. Last na. Ay, last na gyud siya. Oo. Wala, igo na lang. Wala na puno. O yan, ganyan lang ang pagluluto. So, kaway-kaway naman dyan. Iwan naman ang bakas sa mga nakarelate niyan. Nag-aso-aso ang among puto. Gui kalami. Ayan na ang aming puto. Ayan na. Ayan na yung puto na niluto namin. Ayan, solve sa merienda kasi. Ayan, medyo makulimlim yung panahon. Kaya, yan, nagputo kami. So, itong puto na to ay talagang original to ha. Walang twist-twist. Walang kung ano-anong nilalagay. Kasi, masarap yung puto na yung original talaga yung puto natin noong panahon. Na simple lang, sa bagol. Ay, yummy kaayo. Tapos, siyempre, yung partner ay coffee. So, merienda ito sa mga nagtatrabaho pero doon pa sila sa taas. Hindi pa sila bumaba kaya mauna na ako. Ang sarap. Grabe. Yung isang, isang buo nito, hindi kayang ubusin. Sobrang, lami kaayo siya guys. Shout out sa mga nidako sa probinsya. Mao jud ni. Ito talaga yung original na luto sa bagol. Yan. Walang steamer na mga karon. So kanay steamer jud nga kuan natural. Sa bagol, takpan dahon saging. Karon, kaon ta ninyo. Kain tayong lahat. Coffee.
Lamig kaayo ka. Dari sa dito sa lugar namin sa Davao, sa Buda, always talagang malamig kaya always kaming naka-jacket yan kasi pinagpala yung lugar namin. Centralized kasi yung aircon namin dito. Naka-aircon kami. Naka-aircon kami palagi. So, talagang ano na, natural na panahon na dito sa amin sa Davao. Dito sa Buda. Malamig talaga dito kaya kakampi namin dito ang jacket at kakampi namin dito ang kape. Kape. Ayan. So, ano pang inaantay nyo guys? Tabang og kaon. tabang. Kay ang etong isang ganito, hindi ko talaga itong mauubos. Parang, masarap ito lalo bukas ng umaga. So, matagal ito masira guys. Kaya mga ganito, hindi to nilalagay sa ref kasi tumitigas to. Saka wala rin kaming ref dito. Ano kami dito? Natural. Kaya, so mamaya wala pa yung mga trabahador. Merienda nila to. So, ako lang muna nagkain-kain. Yung nanay ko, una na siyang kumain. Kaya, wala siya. Kaya, ako lang. Kain tayo. Lamig kayo ang kape. Kung balanghon. Shout out sa mga YT friends ko na laking probinsya din, tulad ko. So, alam ko nami-miss nyo na to kasi dati yung nasa Maynila rin ako. Walang araw na hindi ko pinangarap yung mga ganitong pagkain kasi hindi ako marunong nito gumawa. Kasi dati, maliliit pa kami, yung nanay ko laging gumagawa nito. Tuloy, hindi ako natuto. Tapos yung nasa Maynila ako, bumibili lang kami ng mga cassava cake, yung binibenta sa palengke. So, iba talaga, hindi siya ganito. So, syempre, namimiss ko to. Alam ko kayo rin, sobrang namimiss nyo na talaga tong pagkain na to. Kasi dyan sa abroad, wala, hindi nyo na siguro natitikman tong mga ganito. Matitikman nyo lang to pag nagbakasyon kayo ng Pilipinas, ng probinsya. So, kami, ganun pa rin yung paraan ng pagluluto namin. Hindi na namin binago yun kasi madali lang naman. So, ayun, banggod, tapos sa bao, sa bagol, then, eto na siya. Wala siyang kung ano-anong twist na mga nilalagay, mga cheese, mga whatever. Wala. So, pure lang talaga siya. Then, sugar. Hindi siya nakakasawa. Yan. Tsaka, sobra-sobra ang busog. So, guys, kain tayo. Thank you for watching. Yan, sana nabusog kayo sa pagkain ko. Ay, ako pala. Bye-bye.